Isang magandang araw ng Sunday po muli sa lahat ng mga kapatid sa Malibay Pasay Church ng United Pentecostal Church of the Philippines, sa ating pong Family Tabernacle 1 Sunday School online class. Welcome po at lahat ng mga makapapanood ng lesson video na ito. At ito po ang pagpapatuloy ng ating pagtalakay ng lesson number 3 po ito, tungkol sa mga parables o mga talinhaga na ipinahayag ng Panginoong Hesus sa kanyang ministry upang ipaliwanag sa tao ang mga makalangit na aral, at ang mga mananampalataya po ang makaunawa nito. At ang pag-aaral natin, papasimulan natin muli sa ating paghingi ng tatnubay ng Panginoon through our short opening prayer. Join me po, mga kapatid. Lord God, sa makapangyarihang pangalan mo po, Panginoong Hesus, we pray for guidance. Lord, let your Holy Spirit lead us into understanding Holy Scriptures. Panginoon, buksan mo ang aming isipan, ang aming puso para sa pag-unawa ng iyong salita, at aming pong angkin na magtatagumpay muli ang lahat ng nananalig sa iyo at sa iyong salita, Panginoon, ayon kahangad ng kabusugan at paglago sa aming pananampalataya. And we claim that we will once again be victorious against the enemy, no matter what hindrances you will let him. And we claim this, Lord, as we ask and pray in your mighty name, Jesus Christ, our Lord God. Amen. Praise the Lord. At ang pag-aaral nga po natin, ang lesson 3 ng tungkol sa mga parables. Ito po ang parables part 2 na pag-aaral tungkol sa mga tinuro ng Panginoong Hesus. This time, tungkol sa prayers po, yung ilang mga ginamit niyang talinhaga. Sa ating pag-aaral, makikita natin doon na ang parables concerning prayers are taught that God answers prayers. We should expect to receive Him, or to receive from the Lord Jesus Christ, because He loves us and has promised to answer. Dahil pagka ang Diyos ay tinawag at hiningian, siya po ay tumutugon. Ito po ang binibigyang unawa ng mga lesson na ito. So we should never be discouraged or let our faith waver until we hear from God. Amen. So let us not grow weary of praying to God. So, the parables concerning prayer, ito po ang unang makikita natin. At ito yung parable about the friend who lends at midnight. Doon po sa scriptural reference natin sa Luke chapter 11, verses 5 to 13. Lucas 11, 5 hanggang 13. At sinasabi po doon, a man had a visitor arrive at midnight from a far journey. May dumating na bisita ang isang lalaki na dumating galing sa paglalakbay mula sa malayong lugar, at doon sa gabing iyon, nadatnan siya ng kanyang kaibigan na walang maialok na ihain doon sa kanyang kaibigan, kahit na pagkain maaaring ipakain sana. Kaya itong dinatnan na ito na kaibigan ay pumunta sa kanyang kapitbahay. He went to his friend also, who was also his neighbor, para humiram ng 3 loaves of bread, na ilang 3 piraso ng tinapay. Ngunit yung friend na ito na nasa kanyang kalapit bahay lamang did not want to be disturbed, kasi yung kaibigan niya na nung gabing yun ay natutulog na sa higaan na yung kanyang pamilya. At dahil naman din sa pagpipilit nung humihiram ng tinapay, napilitan na rin na magbigay o magpahiram itong natutulog na sana na kaibigan. So, ang tawag po dito sa pagpipilit na ganito is importunity. Amen.
So, importunity means to request and beg urgently with persistence until answer comes. Hindi mo titigilan sa paghingi, pangungulit, at pagtawag sa hinihingan mo hanggang sa may maibigay sa iyo. Yun po yung tinatawag na importunity. So, ganito po yung parable na binahagi ng Panginoong Jesus about the friend who lends at midnight. So, natutulog na, oras na ng pamahinga, pero itong nangailangan ng maihahain doon sa dumating niyang bisita ay nagpilit doon sa kanyang hiniraman hanggang sa mayroon siyang nakuhang maihahain doon. Is the truths taught by this parable. Ang matututunan po dito sa talinhagang ito is through importunity, God will answer our prayers. Amen. Special attention should be given to verse 10 here, doon sa ating key verse. For everyone who asks and keeps on asking receives, and he who seeks and keeps on seeking finds, and to him who knocks and keeps on knocking, the door shall be opened. So, ganun po ang kailangang tandaan ng bawat nananalangin sa Diyos. There is a special promise for anyone who importunes for the Holy Ghost. If parents do not deny their children when they ask for good gifts, how much more will God give the Holy Ghost to him who importunes? The emphasis is on how much more. Paano pa kaya or gaano pa kaya kung sa Diyos hihingi ng Holy Spirit ang isang nananalangin at lumalapit sa Diyos. Amen. Secondly, yung parable po na yung tinatawag na the unjust judge and the importunate widow. Yung isang judge o husgado na napapayag ng isang babaeng balo sa kanyang paghingi. Ito po yung nasa Lucas 18:1 hanggang 8. Luke chapter 18 verses 1 to 8. At ang sabi po doon ng parable, a certain judge had no fear of God or man. A widow kept coming to him for justice in a certain grievance. The judge finally decided to grant her request not because he feared God, but because he was wary of her continual coming to him. Nang makulitan na itong judge na ito doon sa pagpipilit na humingi, mag-request, lumapit sa kanya, yung babaeng balo, ay ginawad niya yung hinihingi ng widow na ito. So, ang matututunan po dito, truths taught by the parable. If an unjust judge can be moved to action by importuning, in this example, if a widow, importunity can also cause God to take action. Kung ang taong nananalangin, nagtitiwala at nananalig sa Diyos ay hindi magpapapigil, hindi mapapagod, hindi magsasawa na humingi sa Diyos. Hindi niya titigilan hanggat hindi niya natatanggap ang hinihingi niya. This can move God's grace. No, however, he associates faith with importunity. Apparently, the inference is that if a man does not believe God, he will not importune. Jesus asks the question, when the Son of Man comes, will he find persistence in the faith on earth? At ang conclusion po dito sa aral na ito is when the Lord returns, there will be a scarcity of faith, which brings about importuning prayer. Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus ay magkakaroon ng kakuntian, kakulangan
ng pananampalataya na maghahatid sa ating pagpipilit sa pananalangin. Amen. At next po, sa ilang pang mga pagpapahayag ng Panginoong Hesus ng mga talinhaga or parables. Some parables taught truths concerning the kingdom. Ang mga ilang talinhaga pa ng ating Panginoong Hesus ay ang tinuturo ay tungkol sa kaharian. Amen. So, doon sa mga kahalagahan ng bawat bagay na nagpapatungkol sa kaharian ay may maraming mga katotohanang ibinibigay ito. At dito, unang-una, number 1, Jesus had to pay a great price to purchase the church. And secondly, pangalawa po, the sinner must surrender all in order to be saved. At ikatlo, Jesus is the one pearl of great price. Siya po ang ating Panginoong Hesus, ang perlas na napakalaki ng halaga. And number 4, in the kingdom, there will be many false members who will remain there until the judgment day. And number 5, the church will have a small beginning but will enjoy a tremendous growth. Yun pong tungkol sa kingdom na parable ng Panginoong Hesus. So let's take a look at this one, the wheat and the tares. Ito po yung parable concerning the kingdom of God sa Matthew chapter 13 verses 24 to 30. At ganoon din po sa verses 36 hanggang 43. Ang sabi po doon na may isang lalaki na nagtanim ng trigo sa kanyang bukid. At nung gabi ay mayroong isang kaaway na dumating at nagpunta doon sa kanyang bukid para magtanim ng mga talahib, ng weeds. At noong umusbong na, sumibol yung kanyang itinanim na trigo, ganun din, marami ding tumubo na mga talahib. At yung kanyang mga alipin, yung mga servants niya, nag-alok na bunutin ba namin yung mga talahib na ito doon sa bukid. At ang sabi ng nagtanim, hindi. Dahil kung gagawin ninyo ito, pati yung mga trigo na itinanim ko mabubunot. Kaya hayaan munang lahat ay tumubo hanggang sa pag-aani. At ang unang bubunutin at pagsasama-samahin para itapon ay yung mga talahib. At yung mga talahib na itinapon na yon susunugin. At ang trigo na itinanim ay sunod na aanihin. Amen. Ang katotohanan ng mga itinuro dito ay ito. This is one of the few parables for which Jesus gave the meaning. At ipinaliwanag po ng Panginoong Hesus ang tungkol sa talinghagang ito. The interpretation was as follows. The field is the world. Ang bukid na yun o taniman ay ang sanlibutan. Number 2. The good seed is the children of the kingdom. Ang mabuting binhi na itinanim ng Panginoon na trigo ay ang mga anak ng kaharian. And number 3, the tares are the children of the devil. Yung mga talahib na itinanim ng kaaway ay yung mga anak ng diablo. And number 4, the harvest is the end of the world. Ang pag-aani o yung panahon ng tag-ani ay ang wakas o katapusan ng mundo. Praise God. And number 5, the reapers are the angels. Yung mga magagapas, mga ani ay ang mga anghel. Amen. And so from this parable we are taught that we should always be careful in pulling up the tares.
tinuturo sa atin dito na maging maingat tayo sa pagbunot o pag-aalis ng mga talahib dahil sa ganito ay maaari ding maalis o mabunot ang mabubuting binhi o yung trigo. Kaya isa pang totoong turo dito o yung katotohanan ay ang katotohanan na everything is given meaning dito sa parable na ito except o maliban doon sa yung fire o apoy dahil yun ay literal. Wala nang ibang kahulugan pa yun. Kapag sinabing apoy o susunugin, yun po ang talagang gagawin o mangyayari. Praise God. And sunod na talinhaga pa po ay yung the mustard seed. At dito makikita po sa Matthew chapter 13 verses 31 to 32 ang butil ng mustasa. Amen. So the story is that one of the smallest seeds is the mustard seed. A man sowed a mustard seed in his field, which grew a tree so large that the birds were able to nest and roost in its branches. Sa pagtatanim ng isang magsasaka na ito ay napatubo niya yung butil ng mustasa na lumaki bilang isang puno na dambuhala hanggang sa may nahahaponan at natitirahan ang maraming mga ibon. Praise God. At yung mga itinurong katotohanan dito ay ang iglesia, the church, has a very small beginning but has such a tremendous growth that all who need protection and security may find it there. Kaya sa bawat mga magiging kabilang ng church sa pagsibol nito at paglago, marami ang makakasumpong ng kapayapaan doon at tanggulan at pagiging ligtas. Amen. At ang isa pa sa ating mga pag-aaralan na mga talinhaga o parables ay yung the leaven hidden in the meal. Amen. Alam natin ang leaven, ito yung pampaalsa o yung tungkol sa leavening. Pagka nagluluto ng tinapay ay mayroong ginagamit na pampaalsa. Amen. Scriptural reference po dito is Matthew chapter 13 verse 33. At doon makikita natin ang sabi ng ating Panginoong Hesus, a woman placed leaven in 3 measures of meal until the whole was leavened. Amen. Ang isang babae ay naglagay ng pampaalsa at doon sa nilagay niya ay buo lahat yon ay hinayaang lumaki at umalsa. So truths taught here are the leaven is a type of false doctrine. Ang binibigay na halimbawa ng Panginoong Hesus na yung papaalsa na ito ay isang uri ng maling katuruan. Amen. The Passover was to be kept with unleavened bread. Kung maalala natin noong ang mga Israelita ay papaalis na sa bansang Ehipto ay tinutusan ng Panginoong Diyos na sila ay kumain ng tinapay na walang lebadura, walang pampaalsa. Amen. Leaven works through all the dough. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Ang sabi ng Panginoong Hesus. Amen. Kaya yung pampaalsa sa tinapay, pagka nilagay na doon, lahat yung buong masa ang aalsa, itong magpapalaki doon. For this reason, we must keep out all false doctrine. Kaya lahat dapat ng maling katuruan ay alisin sa ating mga aral. Amen. And lastly, buried treasure. Ito po ang tungkol sa kayamanang nakabaon. Amen. At dito ay
binigay na parable ng ating Panginoong Jesus na nasa Matthew chapter 13 verse 44 na this was about a man found a treasure in the field, and he sold everything he had and cashed in on all his assets in order to buy the field, which he did with great joy. Lahat ng pagmamayari ng taong ito, ipinagbili niya. At yung pinagbilhan niya, lahat ng pera na yun, ang ipinambayad niya para mas pasakan niya yung bukid o taniman na iyon. At yun nga, ang mga turo doon tungkol sa parable na ito. There is a threefold interpretation to this parable. Amen. Tatlong mga kapaliwanagan ang pinapatungkulan dito ng talinhagang ito. Unang-una po is the field is the world. Ang taniman o bukid na yon ay ang sanlibutan. The treasure is the church. Ang kayamanan na nandoon sa bukid na yon ay ang iglesia, ang mga anak ng Diyos. Amen. And the man who sold all in order to get the treasure out of the field is Jesus Christ. He paid all when he went to Calvary and gave his life for the church. Ang Panginoong Jesus po ang nagbigay ng kabayaran, ang buong sarili niya, buhay niya, ipinambayad upang mapasakan niya ang church, ang iglesia. Amen. Ang ikalawa na aral dito ay the treasure is salvation. Ang kayamanang tinutukoy doon ay kaligtasan ng kaluluwa. Amen. The sinner who comes to Jesus must surrender all and place all on the altar before he can have the treasure of salvation. Ang isang tao na naghahangad ng kaligtasan ay narapat na isuko lahat at lisanin na ang bawat mga bagay sa kanyang buhay, yung kamunduhan, kasalanan, ang lahat ng lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, lahat yon isuko upang mapasakan niya ang kaligtasan. Ang kaluluwa niya ay maliligtas. Praise God. At ang ikatlo na paliwanag tungkol doon sa talinhagang yon, the field is the world. Ang taniman o bukid na yon ay ang sanlibutan. And the treasure hid in the field is the souls of men and women. Yung tinutukoy na kayamanan na nandoon sa bukid na iyon ay ang mga kaluluwa ng mga tao. And the man who pays all in order to be able to get the treasure out of the field is the evangelist. Ang tao na nagbayad o nagbigay ng lahat para mapasakan niya yung bukid o taniman na yon ay ang isang soul winner, yung naghahayag ng salita ng Diyos upang makabahagi ng kaligtasan. Amen. At ito nga yung soul winner. In order to go into the world to win souls, the soul winner must place all upon the altar. Ang maghahayag ng salita ng Diyos upang makabahagi ng kaligtasan para sa mga kaluluwa na yun ay kailangan isuko niya ang lahat, at yung kung ano yung kanyang mga ari-arian ay ang magiging sacrifice niya. Ipagpapalit niya yun sa pag-win ng souls. Praise God. There is a great price to be paid if one is going to be a soul winner. At yan nga po ang pinapakahulugan ng talinhagang ito ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kaharian. Amen. At ang gusto ng Panginoon, maunawaan ng tao ang mga bagay tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa, tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa buhay na walang hanggan, kung ano yung mga mahalaga sa buhay, ang mga bagay na makamundo at ang mga bagay na walang hanggan ay binibigyang linaw ng ating Panginoong Hesus sa mga aral na ito, sa mga pinahayag niyang
talinhaga o mga parables. Kaya po, diyan nagtatapos yung unang part o bahagi po ng lesson na ito. Ang nalalabi ay itutuloy po natin sa next Sunday sa ating pong pagtutuloy ng ating Sunday School class online sa susunod na Sunday po. For the meantime, ito po ang ating closing prayer para ito ay ating tapusin sa araw na ito ng Sunday, February 28, 2021. So join me in our short closing prayer po mga kapatid. Praise God. Lord, Amang Banal, sa makapangyarihang pangalan mo po, Panginoong Jesus, we pray with thanksgiving sa ibinigay mong understanding, Panginoon. Salamat na binuksan mo ang isip at puso namin sa mga aral na ito at sa salita mo, Panginoon, na siyang patuloy na nagpapalago sa aming buhay espiritual at paglakad sa buhay na ito, at dalangin po namin na patuloy na isusulong mo ang aming pananampalataya, ang aming lakas, Panginoon, sa buhay namin ito na paglilingkod sa iyo. We pray and claim the victory na hindi nakapanghadlang ang kaaway, Panginoon, sa aming Sunday School class na ito, at pasasalamat sa binigay mong tagumpay, Panginoon, na aming natanggap muli sa pag-aaral na ito. We thank you, Lord. All the praises belongs to your holy name. In your mighty name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God. Salamat po muli sa inyong panonood at pakikinig, mga kapatid. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sunday School class natin next week. Maraming salamat at God bless po sa lahat ng mga nanonood at mga kapatiran. Thank you po.